Hello sa inyo at welcome. Pag-uusapan natin ngayon ang isang sikreto. Isang sikreto tungkol sa kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging mayaman. At baka magulat kayo sa sagot. Handa na ba kayo? Tara! O sige, magsimula tayo sa isang fun question. Isipin nyo ha, paano kung sa inyo ang lahat ng pera sa buong mundo? Anong una nyong gagawin? Bibilhin nyo ba lahat ng laruan sa mall? O baka naman magpagawa kayo ng sarili nyong water park. Ang saya isipin, no? Pero teka, paano kung kahit nabili mo na lahat ng yon, parang may kulang pa rin? Kasi ayon sa ating pinag-uusapan ngayon, ang pera at mga gamit pala, hindi yun sapat para mapasaya talaga yung puso natin. At dito na pumapasok ang ating unang malaking idea, yung maling akala natin tungkol sa pera. Alam nyo ba, maraming mayayaman ang pakiramdam nila, ang boring ng buhay nila, kahit pa ang dami-dami nilang gamit. Parang kumakain ka ng paborito mong ice cream araw-araw, di ba? Darating yung time na parang wala ng lasa. Sinasabi nga rito na maraming mayaman ang soul-burdened. Ang ibig sabihin yan, parang may mabigat silang dinadala sa puso nila. Malungkot sila at naghahanap sila ng isang bagay na mas importante, yung hindi kayang bilhin ng pera. So, ibig bang sabihin, imposible na maging mayaman at masaya at the same time? Well, hindi naman. Tingnan natin yung kwento ng isang sundalong Romano. Ang pangalan niya ay Cornelius. Si Cornelius, mayaman siya. At importante yung trabaho niya bilang sundalo. Pero, ima siya Kasi imbes na ipagdamot yung yaman niya, ginagamit niya ito para tulungan yung mga mahihirap. At palagi siyang nagdarasal sa Diyos. Ang galing, di ba? So anong sekreto niya? Naintindihan niya na yung totoong kaligayahan hindi yan nakukuha sa mga bagay. Nakukuha yan sa pagmamahal sa Diyos at sa pagtulong sa ibang tao. Ang focus niya ay hindi sa kung anong makukuha niya, kundi sa kung anong maibibigay niya. At dito natin makikita na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon lang ng pera at yung sobrang pagmamahal sa pera. Kasi yung pangalawa, yun yung pwedeng maging delikato. Ulitin natin ha para malinaw. Ang pera mismo, hindi naman yan masama. Pero yung pag-ibig sa pera, yung point na yun na lang ang iniisip mo araw-araw, doon na nagsisimula yung mga problema. Ngayon, tingnan nyo to. Parang may 200 tayong pwedeng tahakin. Kung ang focus mo ay yung pag-ibig lang sa pera, ang resulta, hindi ka makukontento, palagi kang malungkot. Pero kung ang focus mo ay pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, doon mo mahahanap yung tunay na saya at purpose sa buhay. At may magandang analogy para dito. Isipin niyo yung isang baso o tasa na punong-puno ng tubig. Ang hirap niyang dalhin ng hindi natatapon, di ba? Ganyan daw ang buhay na puro yaman. Kailangan mong mag-ingat ng husto kasi pwedeng masayang lang ang lahat. Okay, so kung hindi pala paramihan ng gamit ang goal, ano pala yung tunay na yaman na dapat nating hanapin? Ang yaman pala, pwedeng maging isang napakagandang blessing. Pero, may kung, magiging blessing lang yan kung gagamitin mo para sa kabutihan ng iba, hindi lang para sa sarili mo. Yun pala ang sikreto. So, andito na tayo sa pinaka-importanting bahagi. Ang punto ay ito. Kahit sino sa atin pwedang maging tunay na mayaman, kahit gaano pa karabi o kaunti ang pera natin. At meron tayong simpleng guide para dyan. Ito ay galing sa Bible, sa 1 Timothy. 4 na simpleng-simple lang na hakbang. 1, magtiwala sa Diyos, hindi sa pera na pwedeng mawala. 2, laging gumawa ng mabuti. 3, magpayaman sa mabubuting gawa. At 4, laging maging handang mag-share. Ang simple lang, di ba? Kasi sa dulo ng lahat ng ito, yun pala ang pinakamasarap na pakiramdam. Yung alam mong nagiging katulong ka ng Diyos sa paggawa ng mabuti dito sa mundo. Yun ang tunay na kaligayahan. Kaya bago tayo matapos, iwan ko sa inyo ang tanong na ito. Hindi mo kailangang maging mayaman o matanda para magsimula. Ngayon mismo, anong isang maliit na mabuting gawa ang kaya mong gawin para mapasaya ang araw ng ibang tao?